Igan, pansamantalang nakalaya si dating Senadora Laila De Lima makalipas sa mahigit 6 na taong pagkakakulong. Pinayagan kasi si De Lima at 4 na kapwa niya akusado sa umunoy pakikipagsabuatan para sa malawakang bentahan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa si De Lima. May mensahe rin si De Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang unang balita ni Chino Gaston. Palakpakan ang narinig nang payagan na ng korte na makapagpiyansa si dating Senadora Laila De Lima. Thank you. Habang siya ay napaiyak at napataas ng kamay. Pinayagan ding makapagpiyansa ang mga kapwa niya akusado, ang dati niyang driver na si Ronnie Dayan at sina Jonel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bucayo. I will have to destroy her in public. De Lima, you are finished. Agosto 2016, inakusahan ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kritiko si Nooy Senadora Laila De Lima ng pagtanggap umano ng campaign funds mula sa droga. February 2017, inilabas ang warrant of arrest kaugnay ng umano'y paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dito ko po sa Senado, hintayin ang arresting team. Sinampahan si De Lima ng mga kasong may kaugnayan sa illegal drug trading, pero kalaunan ay ginawa itong conspiracy to trade illegal drugs. Ang unang kaso nakaangkla sa umano'y pagbibigay ng inmate na si Peter Ko ng 3 milyong piso at mga sasakyan. Ang pera, kita raw mula sa transaksyon ng illegal na droga sa Bilibid na umano'y gagamitin para sa kampanya ni De Lima sa pagkasenador. Pero noong February 2021, pinawalang sala si De Lima ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 205 dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Ang ikalawang kaso, may kinalaman sa umano'y pagtanggap ni De Lima ng nasa 10 milyong pisong kita mula sa illegal drug trade sa Bilibid para magsilbing campaign fund. Ang driver at umano'y karelasyon ni De Lima na si Ronnie Dayan ang namamagitan di umano sa nasabing transaksyon. Nagsilbing state witness sa kaso ang dating kapwa-akusado na si former Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos na itinuturong nagdala ng pera sa bahay ni De Lima. Pero April 2022, nag-recant si Ragos at binawi ang kanyang testimonya. Anyay, pinilit lamang siya ni Nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idamay ang dating senadora, bagay na itinanggi ni Aguirre. Bago niyan, nag-recant din ng kani-kanilang testimonya sina Dayan. May 2023, ipinawalang sala sina De Lima at Dayan ng Muntinlupa RTC Branch 204 kaugnay sa kaso. Bagamat naghain ang Office of the Solicitor General ng petisyon para mabaligtad ang desisyon. Ang ikatlo at huling kaso tungkol sa umano'y pakikipagsabwatan para sa malawakang bentahan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa si De Lima. Tumanggap umano siya ng aabot sa 70 milyong piso para sa kanyang kampanya sa tulong ng ilang inmate at opisyal ng Bucor mula 2013 hanggang 2015. Sa mahigit 6 na taong pagkakakulong sa Campo Crame, hindi natigil si De Lima sa pag-iit na inosente siya sa mga paratang. Sa kanyang desisyon, sinabi ni Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Hener Hito na dapat payagang magpiyansa sina De Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosecution na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Pinapasalamatan ko rin po si Honorable Judge Hener Hito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Bago napunta kay Hito, 2 RTC judge muna ang humawak sa kaso. Nagpasalamat din si De Lima sa Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Ibinalik pa muna si De Lima sa Camp Crame mula Muntinlupa City para maproseso ang kanyang pagpiyansa. Bandang alas 7 ng gabi, lumabas na siya sa PNP Custodial Center. Saka siya nagtungo sa isang hotel kung saan sila nagkita ni Senadora Risa Ontiveros. Sa press conference, sinabi ni De Lima na sa kabila ng pighati at paghihirap na dulot ng anyay pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban, patuloy siyang nananalig na darating ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth,
justice, human rights, democracy, and the rule of law. First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang sasabihin, well, God forgive him and God bless him. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the very beginning. We respected and respect the findings of the previous prosecutors who were tasked to do this job. And it is not for me to change their judgment or their point of view with regards to this. Kinukuha pa namin ang panig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na siyang Justice Secretary ng sampahan ng drug cases in Dilima. Si Senator Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, sinabing nirerespeto niya ang mga desisyon ng korte pero nagtataka raw siya. I cannot really say with certainty na mahina yung kaso because it withstood the time of President Duterte's term. Ito na ngayon, dandahang nadidismiss at saka nabibigyan ng bail. Hindi ko masabi. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Salvador Panelo, dating miyembro ng gabinete ni Duterte, na hindi pa napapatunayan ng mga nag-recant na pinwersa silang tumistigo. At kahit hindi isama ang kanilang mga testimonya, aniya, may malakas na ebidensya pa ring nagpapakitang guilty beyond reasonable doubt ang akusadong si De Lima. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.